Hello guys, magandang araw sa inyo. Yan, nandito tayo sa Avida Berry Settings dito sa Bermosa at malapit ako dyan sa ginagawang Park Lane. Yan, Park Lane dito sa Dasmariñas, Cavite. So for this video naman po, meron kasi nag-comment sa, ewan ko sa latest video ba yun, papakita ko sa screen. kasi nagtatanong siya kung ano daw yung, paano daw magpumili ng ideal stem daw. Yan, ideal stem para sa rigid MTP na naka-criterium setup. Yan yung tanong niya, no. So sasagutin natin yan. First of all, ako kasi hindi kasi ako professional bike fitter. So magbe-base lang ako ito sa aking experience at saka sa aking personal opinion only. Yan yung masasabi ko before mag-start ng video, no. So kasi subjective kasi sa pagpili ng stem. Nagdedepende yan talaga sa gumagamit kung ano yung ideal stem. Wala talaga, sa tingin ko kasi wala naman talaga 100% na fix na kung ano yung haba, kung ano yung degree ng stem. Yan yung masasabi ko. Share ko lang yung experience ko kasi nakasali na ako ng MTB Crit before, no. Nag-start ako yung talagang regular, no, yung MTB Crit. Share ko na rin yung yung nakauna ko nung yung talagang crit nung sa Pilchay no 2014. Yan. Sa mga nasali, lahat ng mga nasali akong crit, naka-negative stem ako. Yan, naka-negative stem. Kasi yun ang kaya naka-negative stem ako nung sumasali ako ng crit dahil sa yung kasing pag naka-negative kasi yung stem, parang sinisimulate, parang ginagaya mo na rin kasi yung sa drop bar, yung nakasadra, yung kasi di ba sa mga road bike pa nag-sprint sila, nakapwesto sila dun sa drops. Yun. Kasi pag naka-drops ka, mas mababa yung position mo. So yung katawan mo mas magiging aerodynamic. Yun, magiging straight yung upper body mo. So less drag. Ayun. So, yun yung idea kung bakit sa akin naka-negative yung stem ko dati nung naglalaro na ako ng crit. Hindi lang naman ako, no. Majority ng mga sumasali ng MTB crit, halos lahat sila naka-negative stem. Yan, naka-negative stem. Dahil nga doon sa sinabi ko na mas kasi pag naka-negative stem, yun nga parang naka-drop bar, therefore mas aerodynamic at saka mas maganda yung delivery ng power. Mas mababa yung mas negative stem. Ngayon, depende naman kasi kung gaano ka negative yan. Kasi ako nakaranas na ako ng doon sa sali ko dati sa Pilchay sa crit na 2014, kasi yung frame ko noon 26er na size 19 large. So mahaba yung mahaba yung head tube. So nag-negative 35 stem ako nung time na yun. Na yun nga, tinanggal ko kasi yung aero bar na yan. Negative 35 dati yung stem ko. Then nung regular na ako sumasali ng crit sa Langray na, yung Cole Brontes ko dati, yung una kasi nga since na bago lang yung yan yung pumalit na frame ko, yung Cole Brontes dun sa Vision Pursuit ko dati na size 19. Kasi yung Cole Brontes ko maliit lang, size 16 lang kasi yun, therefore mas maikli yung head tube kaysa doon sa size 19. Nung tinry ko yung negative 35, sumobra naman yung sobra na yun kasi mas sobrang baba na. So over the limit, mababa na. Masyado nang mababa. Yung cockpit pag nag-sprint, so di na rin masyadong maganda yung yung resulta. Kaya nagpalit ako dati sa Cole Brontes ko ng mga 110 ang haba, tapos negative 25. Tama, negative 25 degree yung angle. Kasi nung mga panahon na yun, mga 2017, 2018, parang parang yung Shopee tsaka Lazada parang bago pa lang. Wala pa masyadong nagbebenta na mas mahabang stem. Kasi ang gusto ko talaga mas mahaba dun sa mga pinili kong stem. Yun nga lang, wala kasing available. Wala rin kasing available sa mga physical bike shops dito sa atin.
Ang pinakamahaba lang na nakikita ko, ang pinakamahaba lang na nakikita ko, yung ano, 100, mga 100 mm, 120, ay ano pala, 110, yan. 100, 110 lang yung haba ng stem na negative, yun yan, negative 25 degree. Ano yata yun? Wake stem. Yan, wake stem ang gamit ko dati. Then nung ano ko, nag-vision pursuit ako, naka-negative, since na ano, medium naman yon, ginawa ko rin yung ganun, 25, nilipat ko lang yung 25 millimeter na 25 degree, negative 25 degree na stem na 110. Okay din naman kasi nakailang gamit din ako ng MC Tremor nun na ginawa ano, sinali ko sa MTB Crit, no. Yan, okay din naman yung ganong angle tsaka haba ng stem kahit na medyo nagbago yung head tube tsaka yung size ng frame. Yan, medium size na MC Tremor dati na kulay pula before ko na ipa-warranty kasi may nagkaroon kasi ng crack doon sa gitna ng top tube tsaka ng seat tube. Yan. Doon sa truss ko naman dati, saglit ko lang sinali yun sa crit before na magretiro ako. Sa truss ko naman, size 19, nakagamit na ako ng ano, ang ginamit ko naman doon, mga negative 25 na 110 mm na stem. Yun naman kasi since na maikli, although na maikli yung head tube ng truss, pero yung fork kasi mahaba. Yung Tosi ko dati na 425 mm ang crown length na suspension corrected na 26er. Yan. Till na mag-retiro ako, no? Kasi yung isa kong MC na gray na nag-crack na, tsaka ito, hindi na kasi ako naglalaro ng crit. Yan. So, in general, negative stem. So, nagdedepende sa nagdedepende kasi sa size ng frame, nagdedepende sa haba ng head tube, nagdedepende rin sa crown length ng rigid fork. Yan. Tsaka yung size ng frame. Pati na rin na depende na rin sa ano ng saddle mo. Yan, depende rin diyan. Yan, kasi kasi yung sa akin ako kasi 5'11 ako eh. Di naman lahat ng 5'11 pare-parehas ang haba ng torso, yung hita at saka ng braso. So, ang pinakamaganda diyan, DIY bike fit at saka ite-testing. Yun nga maganda dito sa Vermosa. Kung malapit kayo dito kasi dito sa Vermosa, dito maganda mag-trial and error na bike yung settings sa bisikleta nyo. Kasi nga dito, private area. Pero kasi mga lugar dito na pwede nyo i-testing yung setup ng bike ninyo kung saan kayo pwede mag-sprint. Yan. Dito sa Vermosa. Kaso nga lang, di naman kasi lahat ng gusto mag-set DIY na testing, bike fit testing malapit dito sa Vermosa. Siguro sa Bulacan, sa Mekawayan, may MCC. Yan, maganda mag-testing doon. Actually, mas maganda nga doon kasi sa mga taga Bulacan no, dahil sa diyan kasi ginaganap yung MCC Crit Race. So magandang magkaroon ng simulation ride doon sa lugar na yun. Pwede nyo i-testing yung settings ng cockpit nyo sa stem, no? Kung effective ba. Kasi di naman lahat kasi makaka-afford ng bike fitting. Pero mas maganda kung may budget kayo. Magano kayo ng professional bike fitter. Yan. Yun ang masasabi ko. So, yun lang masasabi, yun lang, no. Depende ka kasi. Wala nga standard. Walang standard sa kung ano yung ideal stem na para sa lahat. Depende yan, napakadepende yan, tulad nung sinabi ko kanina. So, I hope na nasagot ko naman yung sagot na tanong pala yung comment ng nag-post ng comment doon sa dati kong video, no. So, hanggang dito na lang. So, maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe ang YouTube channel, pakiclick na lang ang notification button para matotally notify kayo. Yung guys, maraming salamat sa inyo and right safe po sa inyo.